Mga kababayan, opisyal na po itong inilunsad ni Pangulong Marcos noong Hulyo 23, 2026. Ang uplift assistance na nagbibigay ng hanggang 2,000 piso bawat buwan sa milyon-milyong Pilipino. Ngunit hindi lahat ay pareho ang matatanggap. May mga makakakuha nito ng isang beses lamang at may makakakuha naman ng 6 na beses. Sa video na ito, ipapaliwanag natin ng buong-buo ang tatlong grupo ng benepisyaryo, kung magkano ang matatanggap ng bawat isa, at kung paano ninyo malalaman kung saan kayo kabilang. I-subscribe na po kayo sa aming channel na SSS Update Today para palagi kayong updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa inyong pensyon at mga benepisyo. At bago tayo magsimula, comment na po kayo sa baba at sabihin kung saang city o probinsya kayo nanood ngayon. Ito ay nagbibigay sa akin ng malaking motibasyon na patuloy na gumawa ng mga video para sa inyo. Una sa lahat, ano ba talaga ang Uplift Assistance? Ang buong pangalan nito ay Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport or UPLIFT. Ito ay isang programa na inilunsad ni Pangulong Marcos noong July 16, 2026 bilang tugon sa tumataas na presyo ng langis at bilihin dahil sa alitan sa Middle East. Ang layunin nito, matulungan ang milyon-milyong Pilipinong pamilya na tugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa panahong ito ng mataas na gastusin. Mahalagang malaman din, hindi ninyo kailangang mag-apply para sa uplift assistance na ito. Walang application process, walang kailangang isumiteng dokumento, at walang bayad na hihingin. Mayroon ng opisyal na listahan ng gobyerno base sa umiiral na datos, at kung kasama kayo dito, automatiko na kayong makakatanggap ng tulong. Ngayon, alamin natin ang tatlong grupo ng benepisyaryo dahil magkaiba ang halaga, ang dalas ng pagbibigay at ang paraan ng pagtanggap ng bawat isa. Simulan natin sa Group 1. Ang Group 1 ay binubuo ng 3.5 milyong household na kasapi ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o mas kilala nating 4 na PS at ng Walang Gutom Program ng DSWD. Kung kayo ay kasapi ng alinman sa dalawang programang ito, kayo ay kabilang sa Group 1. Ang matatanggap ninyo dito ay 2,000 piso, ngunit isang beses lamang kahit kailan sa loob ng saklaw na Hulyo 2026 hanggang Disyembre 2026. Kaya, kung ngayong Hulyo ay wala pa kayong natanggap, huwag muna kayong mag-alala dahil maaaring sa ibang buwan pa ito darating para sa inyo. Basta't nasa loob pa rin ng saklaw na Hulyo hanggang Disyembre 2026. Mahalagang tandaan, ito ay 2,000 piso bawat household, hindi bawat kasapi ng pamilya. Kung kasapi kayo ng 4 na PS, matatanggap ninyo ito bilang one-time top-up sa inyong 4 na PS, Land Bank o GCash account. Kung kasapi naman kayo ng Walang Gutom Program, matatanggap ninyo ito sa pamamagitan ng manual payout kasabay ng inyong regular na food redemption schedule. Ngayon, lumipat tayo sa Group 2. Ang Group 2 ay binubuo ng 2.5 milyong household na kabilang sa mahihirap at near poor, ibig sabihin nasa loob ng 25% pataas ng poverty threshold, batay sa datos ng 2024 na Community-Based Monitoring System o CBMS na isinagawa ng Philippine Statistics Authority at ng Department of Economy, Planning and Development. Hindi kasama sa Group 2 ang mga kasapi ng 4 na PS o Walang Gutom Program dahil sila ay nasa Group 1 na. Paano ninyo malalaman kung kasama kayo sa Group 2? Ang batayan nito ay ang datos ng 2024 na CBMS. Kung kasama kayo sa listahang ito, ang matatanggap ninyo ay 2,000 piso bawat household. Ngunit sa pagkakataong ito, buwan-buwan mula Hulyo 2026 hanggang Disyembre 2026. Ibig sabihin, 6 na beses ninyo itong matatanggap sa loob ng 6 na buwan. Ang unang buwan, Hulyo,
ay ibibigay sa pamamagitan ng manual payout kung saan pupunta kayo sa schedule na itinakda para makuha ang inyong cash aid. Doon din sa panahon ng manual payout na ito, tatanungin kayo kung anong e-wallet o digital bank ang inyong nais gamitin, tulad ng GCash o Landbank para sa mga susunod na buwanang payout mula August hanggang December 2026 na ibibigay na sa digital na paraan. Ngayon, ang pinakamahalagang bahagi para sa ating mga miyembro ng SSS ang Group 3. Ang Group 3 ay binubuo ng 1.5 milyong manggagawa at kanilang pamilya na may mababang kita na nasa listahan ng SSS. Narito ang 4 na qualifications na dapat ninyong tugunan at kung hindi kayo pasado sa kahit isa dito, hindi na kayo kwalipikado sa Group 3. Ang unang qualification, dapat kayo ay employed member ng SSS at kasama rin sa 2024 na CBMS ng PSA. Ibig sabihin, hindi kasama dito ang mga voluntary member. Alam natin na marami sa ating mga voluntary member ang malungkot dito dahil hindi sila kasama, ngunit ito talaga ang batayan ng qualification para sa grupong ito, para lamang sa mga employed. Ang pangalawang qualification, dapat ang inyong monthly salary credit ay 20,000 piso pababa. Ang monthly salary credit ay ang bracket ng inyong sahod ayon sa opisyal na SSS contribution table, hindi ang eksaktong halaga ng inyong sahod. Karaniwan, ang mga minimum wage earner ang kadalasang kasama dito dahil hindi sila umaabot sa mas mataas na bracket. Ang pangatlong qualification, dapat kayo ay nakapagbayad ng kontribusyon ng kahit isang beses lamang sa taong 2025 o sa taong 2026. At ang pang-apat na qualification, dapat kayo ay may naka-enroll at naaprobahang disbursement account o DAM sa SSS bago pa man ang Abril 30, 2026. Ang DAM ay ang account kung saan pumapasok ang inyong mga benepisyo, claims, and loans mula sa SSS. Kaya kung nag-enroll o na-approve ang inyong DAM simula Mayo 1, 2026 pataas, hindi na po kayo kasama sa batch na ito. Kung kasama kayo sa Group 3, ang matatanggap ninyo ay 2,000 piso bawat household, buwan-buwan din mula Hulyo 2026 hanggang Disyembre 2026, kaya 6 na beses din ninyo itong matatanggap, katulad ng Group 2. May isa pang mahalagang detalye para sa mga sambahayan na may higit sa isang miyembro ng SSS. Kung sa inyong tahanan ay may ilang kwalipikadong SSS member sa ilalim ng Group 3, isa lamang sa inyo ang makakatanggap ng uplift assistance at ang pinakamatandang miyembro ang unang bibigyan. Paano ninyo ito matatanggap? Automatiko itong ipapasok ng SSS sa disbursement account ng kwalipikadong miyembro, kaya hindi na kayo kailangang mag-apply pa. Bilang buod ng buong programang ito, ang Group 1, mga 4 na P at walang gutom program household ay makakatanggap ng 2,000 piso isang beses lamang mula Hulyo hanggang Disyembre 2026. Ang Group 2, mga mahihirap at near-poor household, batay sa 2024 na CBMS ay makakatanggap ng 2,000 piso bawat buwan, 6 na beses sa kabuuan. At ang Group 3, mga manggagawang may mababang kita na SSS member ay makakatanggap din ng 2,000 piso bawat buwan, 6 na beses din sa kabuuan, basta't kumpleto ang 4 na qualifications, employed, kasama sa 2024 na CBMS, may monthly salary credit na 20,000 piso pababa, may kontribusyong binayaran noong 2025 o 2026, at may naaprobahang disbursement account bago pa man ang Abril 30, 2026.
Kaya kung SSS member kayo, mahalagang tingnan ninyo muna kung employed kayo o voluntary dahil doon nakadepende kung group 3 kayo o hindi. Kung kayo naman ay senior citizen o pensioner na hindi employed sa SSS, tingnan ninyo kung kasama kayo sa 2024 na CBMS dahil doon nakabatay ang group 2 at kung kasapi kayo ng 4 na PS o walang gutom program, alam na ninyong kayo ay nasa group 1. Ibahagi po ninyo ang video na ito sa inyong mga kapamilya at kapitbahay na maaaring naguguluhan pa rin kung saan sila kabilang sa 3 grupong ito para malinawan din sila at malaman kung ano talaga ang inaasahan nilang matatanggap. I-subscribe na sa aming channel na SSS Update Today para palagi kayong updated at para mas mabilis na makuha ang aming susunod na video na puno ng mahahalagang impormasyon para sa inyo.